So yun guys, magandang gabi guys. So sa mga nagtatanong ano itong mga puti-puti nito guys, ito yung mga pinagdaanan ng phosphorus guys. So ang phosphorus, nakukuha siya sa mga pagkain may gatas, pagkain tinapay, ganyan. So ito, pero bago ang lahat guys, sasagutin natin itong tanong ni Idol. Ayan oh. So sabi niya, at of stage 5 CKD, pwede daw bang bumaba sa 4-3-2-1 ang CKD problem ng kidney once na gumagana pa naman daw at hindi naman daw nagkakaroon ng complication or symptoms ang isang kidney disease. Para sa akin idol, may possible na kung nagda-dialysis ka at napababa naman yung creatinine mo in normal level, may possible talaga na mahinto ka sa dialysis. Pero kailangan bantayan mo pa rin to sa laboratory. Yun yung pinaka-special na treatment diyan pag gusto mong huminto sa dialysis at alam mo naman nakakaihi ka pa naman, may possible na mahinto ka sa dialysis at maging observate ka na lang sa maging update ka na lang sa laboratory result mo. Yun ang pinaka-importante. At kung nahinto ka man, talagang iwasan mo na kumain yung karne, processed food, balanse lang sa pagkain syempre ng protina, yan ang pinaka-importante, at iwas sa mga matatamis na pagkain. Yan yung mga possible na pwede pang talagang gumagana pa, which is kaya pa siyang maging stage 4 or stage 3. Pero sa mga bumababa naman ang creatinine, dahil sa kinakain nga, may possible din na hindi mahinto yung ibang nagda-dialysis kahit bumaba ang creatinine kung hindi ka na nakakaihi. Kung nakakaihi ka pa pero bumababa ang creatinine mo, normal yan, so bababa yan. Pero kapag hindi ka na nakakaihi pero may pagbaba ang creatinine mo, hindi mo naman pwedeng ihinto yung pagda-dialysis kasi may possible na pwede kang mamanas. Yun, mahirapan kang huminga. So kapag nahirapan kang huminga, yung tubig napupuno sa baga, napupunta, may possible yan. Mababa nga ang creatinine mo kung yung tubig naman sobrang bloated sa katawan mo, wala rin. Useless din na paghinto yung dialysis. Ang humihinto lang sa dialysis ay yung mga nakakaihi pa, bumababa yung creatinine dahil sa pag-ihi nila, na-maintain nila yung pagkain ng disiplina, yun ang pinaka-importante. So yung mga sabi ko sa iyo idol, tuloy-tuloy mo lang yan. Kapag alam mo namang walang sintomas na masakit at normal naman yung creatinine mo, normal naman yung laboratory result mo kada buwan, ihinto siguro, humingi ka ng certification sa NEPRO mo na pwede kang huminto sa pagdadialysis. Pero sabi ko nga sa'yo, lagi mong bantayan yung pagtaas ng creatinine at potassium. Kasi nakakabahala yan bilang sa dialysis dahil kapag tumaas ang potassium, may possible na magkaroon tayo ng heart attack or magkaroon ng pagputok sa ugat. So yun lang, ingat-ingat lang sa mga kinakain. Unang-una sa matamis, sa mamantika, sa maalat. Yan naman talaga halos kalaban ng mga nagda-dialysis. Syempre, kung malakas ka pa umihi, mag-water intake ka naman. Ang pinaka-importante lang ay nakakaihi ka ng 1 liter and 500 ml sa loob ng isang araw. Pero dalasan mo rin yung pag-inom ng healthy, hindi yung pag-inom ng mga juice. Hindi porket kaya pang arigluhin, kaya pang ayusin yung kidney sira, oobligay nating uminom ng mga alak, ganyan. So, ayun lang. God bless sa'yo at sana nasagot natin to guys. God bless po sa inyo at sana supportahan nyo po itong YouTube channel ko para maka-inspire po tayo ng mga dialysis patient na nagsisimulang mangarap. Huwag kayong mawalan ng pangarap, huwag kayong mawalan ng saya. Ituloy lang natin yung laban sa buhay. Alam natin mahirap pero may plano si Lord. So, God bless po sa inyo guys at supportahan nyo po. Thank you po.